muli. Welcome po sa ating worship service. Muli, binabati ko ang ating mga kapatid. Congratulations sa ating nagdaang sa victorious celebration ng ating second anniversary. Purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan at kabutihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayun po, no? Muli, welcome po sa mga kapatid natin na kasama natin ngayon sa ating bahay panambahan, sa mga kapatid po natin na nanonood online sa Facebook, sa YouTube channel natin, at sa mga kapatid na kasama natin ngayon sa Zoom. Ayun po, muli, magpagpalang umaga po at kamusta po ang bawat isa sa atin. And I pray and I hope na mabuti po ang bawat isa at tayo po muli magsasama-sama para pag-aralan o pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Welcome po sa Potter's House of Arabia at patuloy tayo po ay magpapatuloy sa ating sub-series patungkol sa Invisible War. Okay po. Ang atin pong ang pag-aaralan ngayon is about the sword of spirit na makikita natin sa Ephesians 6:17. Ayun po. Muli, ang ating sub-series po is ginagawa natin every first Friday of the last Friday ng ating buwan. Pero since tayo po ay nag-celebrate ng ating anniversary, minove po natin ngayon ng first week. So, ayun po, welcome po muli at bago po tayo mag-umpisa, samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Let us pray. Yes, Lord, Father in heaven, Lord, once again, pinupuri ka namin, sinasamba, tinadakila, Lord Dad. Lord, once again, we praise you and we thank you sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin. Lord, salamat po, Lord Dad, sa pribilehiyo na pinagkaloob mo sa akin na magamit mo, Lord Dad, upang mabahagi ang iyong salita, may share sa aking mga kapatid ang salita mo, Lord Dad. Lord, dalangin ko nga po na patuloy ako ibigay mo ng wisdom at knowledge, Lord Dad, sa message na to, Lord Dad, na patuloy ang pangalan mo lamang maitaas, Lord Dad, sa oras na ito, Lord Dad. And we pray, Lord Dad, na buksan mo ang bawat puso't isipan ng aking mga kapatid na makikinig, Lord Dad, upang mas maunawaan namin, Lord Dad, ang salita mo, Lord Dad. And we pray, Lord Dad, sa mga kapatid namin na kasama namin online, Lord Dad, na patuloy palakasin mo nga ang aming mga connections, Lord Dad, nang sa gayon ay hindi kami magkaroon ng interruption, Lord Dad. At patuloy, Lord Dad, na samahan mo kami, Lord Dad, upang pag-aralan ng salita mo, Lord Dad, patungkol sa sword of the Spirit, Lord Dad. At patuloy, Lord Dad, na ikaw lamang po ang maitaas sa oras na ito, Lord Dad. At Lord, patuloy, Lord Dad, na ikaw ang sumama sa amin, Lord Dad. Inaalay namin sa iyo ang oras na ito. To you all the glory in Jesus' name. Amen and amen. Ayun po. Muli, welcome po ulit. At muli tayo po ay magpapatuloy na sa ating gawain in review or recap lang po natin. Pinag-aaralan na po natin from the start itong spiritual warfare. So alam natin lahat tayo is engaged in a spiritual battle, and lahat ng believers ay nakakaranas, di ba, sa kumbaga sa atake ng kaaway. Kasi nga nararanasan natin ang mga bagay na to kasi nga yung sinasabi na we're no longer on their side. Kumbaga wala na tayo sa side ng devil nung tumanggap at kumilala tayo sa Panginoon. 'Di ba? Nawala tayo sa poder niya, kumbaga. So si Apostle Paul sinasabi lang sa atin na sa bawat pagkakataong ganito is gamitin natin or isuot natin yung every piece of God's armor para kumbaga ma-resist natin yung mga attack ng kaaway sa atin, yung mga binabato sa atin ng kaaway, na tayo mag-stand firm. 'Di ba? Maging totoo tayo sa Panginoon, kumbaga maging tapat tayo sa Panginoon sa gitna ng battle na to at mga trials na binibigay sa atin ng kaaway.
So, ayun po. Nag-start tayo ng ating series from few months na. Kumbaga, ilang buwan na nating tinatakel to. And in review, nag-umpisa tayo sa spiritual warfare, na kung saan niya sinasabi nga na yung struggle natin is not against flesh and blood, 'di ba? And yung unang mga pinag-aralan natin, then ayan na nga yung invisible war, na ito nga yung spiritual war na kinakarap natin, na nabanggit sa verse nga natin, na that our battle is against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, and against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. So, ayun, na pinapaalala lang sa atin na mga pag-aaral natin na tayo laging maging handa, 'di ba? And next na pinag-aaralan natin is yung winning over temptation. 'Di ba? Sabi dun sa verse is therefore take up the full armor of God, so that you will be able to resist on the evil day, and having done everything to stand firm. Diba? To win over the temptation, natin, isuot natin yung full armor of God. Diba? And as we continue in the succeeding months, yun nga, ano ba yung full armor of God? Ang pinag-aralan natin is natakal din natin yung belt of truth. Diba? Sabi dun sa belt of truth that the devil fights with lies daw. Puro kasinungalingan ang binabato sa atin ng kaaway. And sometimes daw, his lies sounds like the truth. 'Di ba? Maganda sa kumbaga parang katotohanan yung mga binabato sa ating mga kasinungalingan ng kaaway. But we as the believers, we are asked to always wear our belt of truth. 'Di ba? Because believers have God's truth. Nandun yung natin. As a believer, hawak natin yung katotohanan sa ating Panginoon. However, 'di ba, na yung truth na yun yung makakapag-defeat sa kasinungalingan ng kaaway. So, in short, if we are equipped by the Word of God, di ba, we can fight the lies of Satan. Yung mga pinabato niyang kasinungalingan natin is mapaglalabanan natin, mapagtatagumpayan natin. And next nga is yung breastplate of righteousness. Di ba? Ito yung body armor or breastplate of righteousness, na kung saan, di ba, we are asked to wear or equip. So we know na, di ba, ang kaaway is laging inaatake is yung puso natin. Di ba, na kung saan sabi ang puso natin, nandiyan yung seat of our emotions, yung identity and trust, nandiyan yon. Kaya kailangan natin yung God's righteousness, di ba? Yung kumbaga yung body armor na to protect our hearts and ensure natin yung yung laban natin na kasama ang Panginoon. So kumbaga yung breastplate of righteousness, nandito yung approval. Kumbaga sabi, God's righteousness is the body armor that protects our hearts and ensure His approval. Diba? He approves of us na yung pinadala niya ang kanyang bugtong anak na si Jesus dahil mahal na tayo, diba? To save us. Ayun po. So, after nung breastplate of righteousness, binanggit na po dyan yung gospel of peace. Diba? Which is yung peace na, yun nga, tinalakay natin is peace na nanggagaling dun sa good news. Diba? Kasi yung kaaway, gusto niya kumbaga inaano niya sa atin na kumbaga pinapadala niya, kumbaga ini-insist niya sa puso't isipan natin yung pagbabahagi natin ng good news is kumbaga hopeless, kumbaga worthless yan, bali walang saysay yan, 'di ba? Pero kung tutusin, the size of the task is too big and the negative response are too much to handle, 'di ba? Kaya dito yung shoes na binanggit dito sa Gospel of Peace, God gives us is kumbaga yung sa sapatos na to is yung motivation to continue to proclaim the true peace that is available in God, which is news na kumbaga yung good news na kailangan marinig ng bawat isa. Ayun po. So sumunod din is yung shield of faith, di ba? Kumbaga
Sabi is, what we see are the devil's attacks in the form of insults, setbacks, and temptation. Pero yung shield of faith, pinoprotect tayo from, kumbaga, yung fiery arrows ng kaaway na yan, yung mga binabato niyang ganyan na insult, setbacks, yung mga temptation. Diba? With God's perspective, we can see beyond our circumstances daw and know that ultimate victory is sa atin when we have this shield of faith. Amen po. So, last month, yung tinalakay natin is about, I think dineliver sa atin to ni Kuya Richard, yung helmet of salvation. Di ba? Yung helmet of salvation, ito yung, kumbaga, the devil wants to make us doubt God and doubt our salvation. Kaya kailangan suot natin tong helmet of salvation. The helmet protects our minds from doubting God's saving work for us. Amen po. So, ayun po. And ngayon, pag-uusapan natin yung, kumbaga, last na to, which is the sinasabing sword of the Spirit. Diba? As we continue, ang tanong, diba? Ang tanong, ito, sabi, what is the sword of the Spirit daw? And with the sword of the Spirit, how should we use it daw? Diba? Ang tanong, what is the sword of Spirit and how should we use it? Diba? Yan yung tanong, malaking tanong. Kumbaga, sabi dito, the sword is the only offensive weapon in this list of armor. Diba? Kung mapapansin natin, all the other, yung armor, gaya ng breastplate, yung yung ibang nabanggit is more on defensive siya. Diba? Depensa natin for protection. Pero ayun, itong sword of spirit, we can consider this as the only offensive weapon. Diba? Sabi, there are times daw when we need to take the offensive against the devil. When we are tempted, we need to trust in the truth of God's word. So, yung armor of God na binigay sa atin dito sa Bible, ito yung outfit of spiritual protection against the schemes of the devil. Diba? Ito yung yan. Makikita natin yan. Yan yung armor of God na binabanggit sa Bible na kung makikita natin yung mga binanggit na is from a typical soldier na makikita natin yung breastplate, yung helmet, di ba, yung shield, di ba? Yan, the armor of God in the Bible is an outfit of spiritual protection against the schemes of the devil. So, sabi, Christians may notice though something interesting that, yun nga, every piece of armor is defensive nga. Di ba? Yung, kumbaga, pang protection lang. Kumbaga pang protection natin, with the exception niya with huling na to, yung sword of spirit na mako-consider natin as offensive, di ba? Yung defensive pieces na, di ba, tumutulong sa atin to block yung mga blows of Satan, gaya lang sa labanan ng soldier, di ba? Binablock niyan, di ba? Pagka sinibat ka, may shield ka, pang protection mo sa sa shield, di ba? Defensive yan item. So ayun ang so as we continue, sinasabi nga na we have only one offensive piece of armor instead of defensive, 'di ba? Yun yung the sword of the spirit na mako-consider natin as offensive weapon natin, 'di ba? Which is yung sinasabi natin the sword of the spirit, which is the word of the Lord. Kumbaga ito yung Bible, diba, na i-consider natin yung sword of the spirit. Kumbaga, ito yung sinasabi dito na the sword of the spirit is yung word of God, which is the Bible. So, ayun, all the pieces of the armor is, natandaan natin, it all came from God. Bigay sa atin ng Panginoon yan. But this piece is, in particular, is mako-consider natin na He is God Himself. In the sword of the Spirit, He is the God Himself, which is the Holy Spirit. Diba? Kung matatanda rin yung sa Logos, yung sinasabing Logos, ito yung same word na ginamit or dinescribe sa Book of John, chapter 1, verse 1. Kung matatanda natin, in the beginning was the Word, and the Word was with God, Word was with God, and the Word was God. So, yun yung yung same word na dinescribe sa sa John 1:1.
So when we enter battle, 'di ba, we must arm ourselves with the truth of God. 'Di ba? Yung truth ng salita ng Panginoon na nasa Bible. Kailangan na kumbaga i-equip natin, 'di ba, sa sarili natin yung truth of God. Refusing to compromise to the world standards. Ang sinasabi dito na kumbaga hindi natin i-compromise ito, yung truth about God, 'di ba? Kumbaga sa standard ng mundo na kumbaga ito ang in ngayon, i-compromise ko tong word of God. Hindi po ganoon ang gagawin natin. So sa pag-aaral na to, 'di ba? Ano natin yung nature of the sword of the spirit. Kumbaga pag-aaralan natin kung paano natin gagamitin to, 'di ba? Kung paano yung ways na magagamit natin yung item na to. Kumbaga yung sandatang ito. So andyan pa po ba tayo? Gising pa po tayo. Ngayon po, tayo po yung magpapatuloy. So, what is the sword of the Spirit daw ba in the Bible? Diba? Matanda natin, binasa natin about the armor of God sa Ephesians 6 chapter 6 verse 10 to 18. Ayan, makita natin sa passage na to na sige po, basahin po natin ang ating verse at kung tayo po ay makakatayo, sabay-sabay po natin basahin. Sige po, Ephesians 6 verse 10 to 18. So sabi dito, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the full armor of God, so that you will be able to resist on the evil day, and having done everything, to stand firm. Stand firm, therefore, having belted your waist with truth, and having put on the breastplate of righteousness, and having strapped on your feet the preparation of the gospel of peace. In addition to all, taking up the shield of faith, with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. And take the helmet of the salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So with every prayer and request, pray at all times in the Spirit, and with this in view, alert with all perseverance and every request for all the saints. Amen po. Sige po, makakaupo na po tayo. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. And ayun po, no, as we continue, yung sword daw na minention in Ephesians belongs, kumbaga yung tinatalakay natin is the Holy Spirit. Diba? Yung sword na yun belongs to the Holy Spirit. Both offensive and defensive in nature, a sword can protect a soldier against the blows of an enemy. Soldiers have to know how to properly wield a sword for maximum effect. Diba? Kumbaga, yung mga sundalo, dapat alam nila kung paano properly gamitin yung sword. Kumbaga, para for maximum nito. Kumbaga, example na lang is pag bumibili tayo ng mga gamit, ng electronics. Diba? May mga basic features yan na alam natin gamitin. Yung cellphone, pantawag. Diba? Pero, kumbaga, kailangan alam natin yung buong functionality ng item na yun or ng electronic item na binili natin para magamit natin yung maximum kumbaga maximum use ng bagay na yun. Ganon din sa sword of the Spirit na pag-uusapan natin. Kailangan alam natin, 'di ba? Kumbaga equip tayo sa gamit na to. So in the same way, sabi dito, we can't misuse the sword of the Spirit kasi we will be able to put ourselves down in danger on the spiritual battlefield. Diba? Pag mali tayo ng kumbaga gamit, pagkaintindi, diba? Sa sword of the Spirit, we'll put ourselves in danger.
di ba? So whenever using the word of God for the offensive, like sa evangelism efforts, pag nag-evangelize tayo, di ba? Or sa defensive man, yung sinasabi ng apologetics, we need to know everything about sa word of God, di ba? Kailangan na, kumbaga, alam natin, kumbaga, nasaliksik din natin, di ba? Kasi nga, sabi nga is yung word, yung sword daw has the ability to trample any objections to Christianity posed by Satan. Di ba? Kumbaga yung single text daw can reassure us when the devil assails us with heavy blows. Di ba? Alam natin. Kumbaga ano man bato yan, mabigat man yung bato ng kaaway sa atin, alam natin kung paano natin sasagutin o lalabanan to. So the Spirit supplies us with the sword through the word. Di ba? Like a trainer, di ba? Tinuturuan niya tayo how to use it properly. Di ba? Yung spirit, di ba? Tuturuan niya tayo, kaya di ba nagpe-pray tayo bago tayo magbasa ng salita ng Panginoon or mag-aaral ng salita ng Panginoon. We pray to the Lord na i-guide tayo, i-lead tayo ng Holy Spirit. Di ba? Kumbaga para maunawaan natin yung binabasa natin. Ganon din yun, yung sinasabi rito. Kumbaga para magamit natin siya properly, di ba? Kailangan natin yung gabay. Di ba? So, ayun, as we continue, sabi, how do we use the sword of the Spirit? Diba? So, how do we use the Bible properly? Diba? How do we use the Bible properly to spread the gospel and to be prepared for any questions or doubts that may arise regarding Scripture? Diba? Paano natin siya gagawin, yung mga bagay na to? Paano natin siya may spread? Diba? Paano tayo makakasagot for any questions or doubts na maaaring ibato sa atin pag nagsishare tayo ng gospel? Diba? So, continue tayo. How do we use the sword of the Spirit? Sabi, una, we must read the sword in context. Diba? Madalas, familiar na tayo dyan. Diba? Madalas natin, context. Pagdating sa Bible, kailangan in context ang pagkakaunawa natin by context. Diba? So, sabi, how do we use the sword of the Spirit? We must read the sword in context. Kumbaga, we must read the word or yung salita ng Panginoon in context. Amen po. So, kasi there is two conflicting approaches daw sa pag-aaral ng Bible. Di ba? Naalala ko, timing, kumbaga yung memory ko dun sa post sa Facebook is natakil tong na to. Kumbaga, ito about dito yon. So, ito nga. Kung nakikita nyo yung nirepost ko yesterday, sabi doon, there is two conflicting approaches sa pag-aaral ng Bible. If we are familiar with it, ito yung exegesis and eisegesis. And masasabi natin na one of the worst ways to use your sword is to read it daw out of context or to read it into your own cultural biases. Di ba? Yung to read it into your own cultural biases, yung sasabing exegesis. So, mag-usapan natin, ano daw ba yung, basahin natin. Ano daw ba yung exegesis? Sabi, exegesis daw is the exposition or explanation of a text based on a careful, objective analysis. The word exegesis literally means to lead out of. That means that the interpreter is led to his conclusion by following the text. Di ba? Kumbaga, pagsasaliksik ang patungkol dun sa mga text, kumbaga sa mga verse na yon. So, kabaligtaran nito, ano man sabi? Ano naman daw yung eisegesis? So, the opposite approach to scripture is eisegesis, which is the interpretation of a passage based on a subjective, non-analytical reading. So, the word eisegesis literally means to lead into, which means the interpreter daw injects his own ideas into the text, making it mean whatever he wants. Amen po? So, ayun po. So, obviously, kumbaga, masasabi natin yung exegesis, siya yung kumbaga, nasa kanya yung hustisya sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kumbaga, ang eisegesis is kumbaga, sinasabi nilang mishandling of the text and often leads to misinterpretation. Diba? Exegesis daw is concerned with discovering the true meaning of the text
respecting its grammar, syntax, and settings. Di ba? Natatandaan ko nga nung time na nag-aaral kami din sa Saudi, may pag-aaral kami about nga, tinakin yung about sa pag-interpret ng Bible, pag-unawa, yung exegesis, sabi, kung may verse ka na pag-aaralan, read it 10 verses before and 10 verses after. Kumbaga, to read, kumbaga, to understand the context nung ano. Ayun po. So, tayo rin, pag nagbasa, hindi lang kunwari is nakalagay doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Basahin natin yung 10 verses before yun and 10 verses after para maano natin yung buong kwento. Kasi kumbaga ang nangyayari pagka yung verse lang na yun, parang chismis. Ay, nakita, magkasama. Ang nagiging kwento nung isa, uy, si kapatid, jowa na si ano, nakita ko magkasama. Uy, si kapatid, ano na, ganto-ganto kasi sila magkasama, nakita ko ganto. Yun. 'Di ba? Hindi siya kumbaga kumpleto. 'Di ba? Nagfo-focus lang tayo dun sa isang verse. 'Di ba? Kumbaga ang eksena na yun, nakita siya, nag-focus lang tayo dun sa nakita. Ayun po. So, ayun, yung exegesis is concerned only with making a point, even at the expense of the meaning of words. So, ang tatandaan natin na we don't determine the meaning of the Bible. And God is the one determines the meaning of the Bible. Diba? And alam natin that God has given us all the tools that we need to discover that meaning. Diba? Marami tayong tools na kumbaga kung gusto natin mag-aral, marami. So however the most Christians would rather interpret the Bible, diba, based on how it makes them feel and what they want it mean, rather than interpreting the Bible in proper context to understand what God really wanted it to mean. Diba? Kumbaga, sinasabi na pinapaliwanag natin or ini-interpret natin yung salita ng Panginoon. Kumbaga, binabase natin sa experience natin, sa nararamdaman natin. And sinasabi nga, yun yung nagiging problema. Diba? Nagiging problema yung kasi, sabi, when we interpret by exegesis, yung way ng exegesis, sinasabi doon that it is not focused on truth. Diba? It is not focused on God. And it is not objective when we interpret the Bible or the Word of God by exegesis process. Diba? Interpreting the Bible based on what you want it to mean and how you feel means that the meaning of the Bible will change when your feeling and wants change. Diba? For example, may isang verse, pag malungkot ka, ito ang paliwanag mo. Pero with the same verse, nung naging masaya ka, yun din ang paliwanag mo. Diba po? Nagiging ganon. So, the meaning of the Bible will change when your feelings and wants to change lang kapag exegesis ang ginagamit natin. It's all about you na. Diba? It's all about us na when we are interpreted by exegesis. Kumbaga, tayo ang nagiging center. Tayo ang nagiging focus. Hindi na si God. Amen po. So, therefore, sabi, because we are always changing, the meaning of the Bible is always changing and relative rather than stable and objective. Di ba? Nagiging basihan, nagiging paiba-iba ang interpretation. So, iba rin naman yung yung sinasabi na iba-iba yung revelation ng Panginoon. Pero yung sinasabi na iba-iba yung interpretation, di ba? Iba, yun yung inano natin sa exegesis, nagiging iba-iba dahil sa binabase natin sa nararamdaman natin. So, exegesis is easy, kumbaga. And, pangtamad, di ba? Yun yung sasabi nila. So, rather than do the hard work ng exegesis, nagre-rely tayo sa exegesis to make the Bible say whatever we want it to say. So, kumbaga, bilang Kristiyano, hindi tayo yon kasi we are not supposed to be lazy when it terms sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. 'Di ba? If anything, we are supposed to be kumbaga supposedly hindi tayo dapat yung mga ganyan tamad. Dapat tayo yung mga bilang Kristiyano, tayo yung kumbaga well-studied tayo intellectual, committed people on earth to study the Word of God. So, not only should we be willing to do the hard work of exegesis daw, but we should also be excited to do that hard work. Diba? Kumbaga,
parang teleserye yan, inaabang-abangan natin lagi. 'Di ba? Yung teleserye. Kumbaga sa salita ng Panginoon, as we study it, naging excited tayo to study more, to dig more about sa salita ng Panginoon. So, ayun po, lagi natin tatandaan na God has communicated to us through His Word, which is yung Bible nga. And God wants us to understand that communication based on His intended meaning, not our own wants and desires. Diba? Yun yung task ng exegesis. Kumbaga, yun yung trabaho ng exegesis, to interpret the Bible in proper context. Diba? To understand what it really means. Diba? Gaya ng nabanggit natin kanina, Philippians 4:13, diba? Ang sabi doon, I can do all things through Christ who strengthened me. Diba? Kung ano natin yung original context ng verse is, yung buong kwento niya is about Paul suffering in prison with thorn or a weakness na kumbaga yung naghihirapan siya. 'Di ba? Pero minsan ginagamit natin, may ano ko, kumbaga sasali ako ng contest. I can do all things. 'Di ba? Parang ganoon. Kumbaga inaano natin sa sitwasyon, 'di ba? Which is hindi naman yun yung sinasabi ng verse, 'di ba? To properly wield yung weapon, we must learn all we can about it, including yung context, yung nung certain passage. Diba? Isa pang madalas na ginagamit, kung matatandaan natin, pag may prayer meeting, ano yung madalas na sinasabi? Ano yung madalas na verse na ginagamit? Diba? Anyone? Sabi sa Matthew 18:20, diba? Laging ginagamit yan sa prayer meeting. Diba? Kasi madalas sa prayer meeting, ano nangyayari? 2, 3, 4 lang tayo. Anong laging sinasabi pag may pinag-pray na? Kapatid, pray ka. So, yes, Lord, sabi mo sa salita mo, whether 2 or 3 are gathered in my name, you're in the midst of them. Diba? Pero pag ginano natin, yung totoong context nun is patungkol yun sa mga kapatid na, kumbaga, nagkasala. Diba? Yun yung pinapatungkulan ng verse na yun. Ayun po. Yun po yung mga simpleng example po natin about dito sa pag-interpret, diba, ng ano po ulit yun, yung una natin, we must read the sword or the word in context. Amen po. So, ayun po, gising pa po ba tayo? Good morning po, gising po. Ayun, sige po, tuloy po tayo sa pangalawa. How do we use the sword of the Spirit? Sabi, we must learn as much as we can about the sword. Diba? Kailangan matutunan natin as much as we can. Diba? About sa sword or the word of God. So, how do we do this? Diba? Yan ang tanong. Paano nga ba natin gagawin to na kung saan matututo tayo? Diba? Matututunan natin as much as we can about sa word of God. Diba? Una, diba? Ano ba kailangan natin gawin para matutunan? Diba? Pag-aralan natin. Diba? We study the word, the sword daily. Diba? By reading our Bibles, diba? Pag-aralan natin, by studying commentaries, pakikinig ng mga sermons or preaching, diba? We can gain understanding about the scripture. Diba? Maraming ways ngayon to grow spiritually, to understand the word of God. Diba? Kumbaga, kung gugustuhin natin, kung nanaisin natin, i-desire natin sa puso natin, kung magiging intentional tayo to read and study the word, kaya natin. 'Di ba? Iba rin yung kumbaga meron tayong pag-aaral kasama ng mga pastor, iba rin yun. Pero in our own ways, marami rin tayong matututunan, 'di ba? May mga Bible apps na rin ngayon na kung saan matututo tayo at maunawaan natin, 'di ba? Ang something about sa Bible. 'Di ba? May mga actual Bible gaya ng ang ganda ng Bible na inano sa amin ni Bro Marbs na sinadjust sa amin yung Life Application Bible. 'Di ba? Yun yung ginagamit namin. Actually, meron din siyang application sa mobile na kung saan verse by verse din is may paliwanag. 'Di ba? Maraming sources to study. 'Di ba? Nandiyan din yung Bible Ref na application and website. Marami. Basta i-ano lang natin, i-desire natin
na mapag-aralan yung salita ng Panginoon. Ayun po. Excuse po. Ayun po. As we continue, 'di ba? Yun nga yung word of God niya. It calls us to be ready to give reasons for the hope that we have. 'Di ba? Sabi dun sa 1 Peter 3:15. Sabi, instead you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it. Pero, 'di ba? Pag may nagtanong sa iyo, paano mo maipapaliwanag? 'Di ba? Nasa crowd, ay Christian ako, tapos nagtanong sa iyo na about sa Bible, 'di ba? Sabi, sino ba yung nagkaila sa Panginoon ng 3 beses? Ay, 'di ba? Ang sasagot mo, hindi mo alam. Sabi, ay, teka, tatanong ko muna kay pastor. Hindi pwedeng ganoon, 'di ba? So, but if we don't have a solid knowledge of scripture, 'di ba? Kung hindi natin napag-aralan, hindi natin nasaliksik, wala tayong maisasagot. We will have no proper explanation kapag may nagtanong sa atin. 'Di ba? Lalong-lalo sa panahon ngayon, yung mga atheists and yung other sects, yung other religions, 'di ba? Madalas tinotwist nila, 'di ba? Nagpo-point out sila ng more difficult passage or problem, 'di ba? Para kumbaga maguluhan tayo. So, we must be ready to give an answer to these difficult questions by, 'di ba? Through engaging with the God's word every day. So, pag-aaral natin sa salita ng Panginoon. And we also must be ready to spread the gospel through an understanding of it. 'Di ba? Merong part dun sa Book of Acts, kung nabasa na po natin yun about an Ethiopian eunuch. Ito yung sa Acts na binabasa dun. May nabasa siya na portion sa scripture pero hindi niya naintindihan. So, nandun si Philip, which is follower din ni Christ, 'di ba? Nandun din siya sa area at in-explain niya yung about dun sa scripture na yun, dun sa Ethiopian eunuch, which is nag-lead doon sa tao to convert to Christianity. 'Di ba? Napakaganda na kumbaga may nagtanong sa atin, na-explain natin yung gospel, nagtanong about sa gospel, na-explain natin, napaliwanag natin, 'di ba? And we na-convert sila to Christianity, 'di ba? By the grace of God, ginamit ka ng Panginoon, 'di ba? Napakaganda at napakasarap, 'di ba? Tatandaan natin that we learn scripture so we can help elucidate or explain its meaning sa mga seekers, dun sa mga tao na gustong maunawaan yun. Gaya nga nang nangyari dito sa Acts 8, di ba? Kung gusto niyo basahin na sa Acts 8:26 to 40, basahin po ninyo. So, ayun po, napakagandang kumbaga testimony rin yan. Kumbaga kalulugod ng Panginoon na, di ba? May, di ba, through sharing, 'di ba, nung natutunan natin, 'di ba, is may kumbaga may na-convert or may naka-receive ng salvation, 'di ba po? So ayun po, proceed po tayo. Ano po yung ulit yung natin? Sabi, we must read the sword in context. Then second, ano po yung second ulit? We must learn as much as we can about the sword. Kumbaga, pag-aralan natin. So, yung pangatlo, how do we use the sword of the Spirit? Diba? We must ask God daw to reveal Himself through the sword. Amen po? Paano to? Diba? As mentioned natin, to find all answers, diba? We need to study. Diba? To reveal Himself through the sword, diba? We must ask God to reveal Himself through the sword by, diba? By praying. Diba? Sabi natin kanina na when we pray, we ask the Holy Spirit to guide us and to lead us in understanding, give us wisdom and knowledge. Diba? Pag nagpe-pray tayo, through prayer, bago tayo mag-start, mag-aral, or magbasa ng Word of God, ask natin yung help ng Holy Spirit na i-reveal sa atin ang meaning ng binabasa natin, to reveal Himself, to reveal ang Panginoon through His Word na babasahin natin. Ayun po.
when we accepted God as Savior of our lives, di ba? Yung Holy Spirit, di ba? Nireveal niya yung character niya and His plan for us, for our lives through Scriptures. Di ba? Makikita natin yan sa 1 Corinthians 2, chapter 2, verse 10 to 15. Yan. Basahin po natin yan. Ayan, sige, basahin natin. Sabi, these are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except their own spirit? Within them, in the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. And sabi, this is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words. The person without the Spirit does not accept the things that came from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. The person with the Spirit makes judgment about all things, but such a person is not subject to merely human judgment. So, ayun, no, by spending time with God in His Word, araw-araw, we learn more. Kumbaga natututo tayo more about God and we grow closer in relationship with Him. Amen po. So, all in all, suot natin yung every piece of armor through prayer and through regularly engaging with Scripture, including the sword of the Spirit. Diba? Samahan natin ng prayer yung pag-aaral natin. Amen po. So, ayun po. Yun po yung tatlong bagay kung paano natin gagamitin daw. So, lagi natin tatandaan yun na yung tatlong bagay na yan kung paano natin gagamitin yung sword of spirit. Diba? Ano ulit yun? Una, we must read the sword in context. We must learn as much as we can about the sword. And last, we must ask God to reveal Himself through the sword. Amen po. So, ayun, dahil pinag-aralan natin ng sword of spirit, which is the word of God niya. So, ano ba sinasabi ng Panginoong Jesus about the word of God? Diba? Kumbaga, He uses God's words as a defensive against devil's temptation. Diba? Yun. Sabi, what does Jesus say about the word of God? He uses God's word as a defense against the devil's temptation. Diba? Kung matatandaan natin na ilang beses tinempt ni Satan ang ating Panginoong Jesus. So, word ang pinanglaban ng Panginoong Jesus kay Satan. Kasi alam din ni Satan yan. Ang salita ng Panginoon, alam din ni Satan yan. Pero anong sagot niya? Diba? Word of God din. Diba? Yun din ang pinanlaban niya. So, ayun, isa pa is he frequently quoted the Old Testament in his sermons. And that God's word will never pass away. Lagi natin tatandaan yan na kumbaga sinabi dito sa mga verse na to, Matthew 24:35 and Matthew 5:18 na mawawala ang lahat-lahat. Pero yung kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Diba? In other words, the word of God is immutable, unchanging, and timeless. Forever yan. Forever nandyan yan. So, sinasabi niya that scripture bears witness about Him. Diba? It says scriptures bears witness about Him sa John 5:39 and abides by the scripture. Sabi niya, you study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Diba? At sinabi rin that He seems to place rather large importance on it, and scripture speaks the truth. Diba? Sa John 17:17 and sa 2 Timothy 3:16. Dami doon sa John 7:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Diba? Yun ang katotohanan. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Amen po. Kumbaga, ngayon, lagi natin rin sinasabihan, ang salita ng Panginoon is God-breathed. Diba? Ginagamit natin yan for teaching, correcting, rebuking, and for training in righteousness. Ayun po. So, ayun po. Tuloy po tayo. Malapit na po tayo matapos. So, ayun. Gaya na banggit natin, let's always pray
di ba, na bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon or in our everyday prayer, include natin yung mga prayer points na to that we can use yung sword ng Spirit every day and every moment ng buhay natin. So, sabi dito, pray that we can use the sword of the Spirit every day and every moment, that we will be equipped with the sword of the Spirit every day. Diba? And yun, that we may be ready then to give a reason for the hope that we have within us. And isa pa is whenever the devil launches doubts or twist the scripture, help to remind us about what God's word really truly says. Diba? Kaya mahalaga na pinag-aaralan natin na ma-remind tayo by the word of God din kung ano yung sinasabi ng katotohanan about sa word of God. And as we study His word, help us to bear in mind yung original context ng passage, not to distort the meaning through our own cultural biases nga, yung ICGCs na sinasabi natin kanina. So, pray din natin na i-reveal sa atin yung meaning of God's word and how it applies sa buhay natin. Diba? Na kumbaga, paano natin magagamit ito sa pamumuhay natin, di ba? I-reveal sa atin ng Panginoon yung meaning ng salita ng Panginoon na yon. So, whether we fight an offensive or defensive battle, don't let us live without the sword of the Spirit, which is the God's word na yun, sama sa prayer natin, laging bit-bitin natin, di ba? Yung sword of the Spirit. So, ayun po, lagi natin tatandaan na God only gives us one offensive weapon in the spiritual armor, the sword of the Spirit, which is the God's word niya. So, but this doesn't leave us vulnerable on the battlefield. So, sabi, in fact, kumbaga, sabi, He could not have given us a better offensive and defensive weapon. So, the word of the Lord has the ability to penetrate stubborn human hearts. Diba? Kumbaga, kahit gaano tayo katigas, ang salita ng Panginoon, di ba? Yan ang maano sa puso natin. So through the word of God, it open our eyes to the truth of God, and it gives us the opportunity to accept yung gift of salvation from Jesus. Di ba? When we share it, di ba? It give them, when we share the word, we give them the opportunity to accept the gift of salvation. Di ba? When we share the gospel sa kapwa natin. So the word of the Lord also help us when the devil launches defenses against Christianity. Di ba? Word of God pa rin, sword of the Spirit pa rin ang ipanlalaban natin. So He may ask us difficult questions or cause us to have doubts. Di ba? Yung iudyok sa atin ng kaaway. But if we regularly engage with the word of the Lord, we can remind ourselves of who God really is. Di ba? Kumbaga, kung natin, i-remind tayo kung sino ang Panginoon, kahit anong bato na pagsubok sa atin, anumang trials yan, anumang bato ng kaaway sa atin ng problema, kung alam natin kung sino na talaga ang ating Panginoon sa buhay natin, kayang-kaya natin yan. And however, kung gusto natin talagang kumbaga magamit yung weapon na to na maayos, we have to train properly. Paano? Gaya yung binanggit natin tatlo, aralin natin ang salita ng Panginoon. Di ba? Kumbaga, saliksikin natin, intentionally mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. So, we need to ensure we truly understand yung original context ng mga passages, yung mga verses, and not to take only yung portion na gusto natin, na i-relate natin sa buhay natin about the scripture, na nagiging out of context nga. Di ba? Yun ang natin, lagi natin tatandaan. Ayun po. Amen po. So, ayun. So, discussion questions, ipa-flash na lang po ng ating kapatid. Siguro si Kuya Lionel, pipicture na lang at i-send na lang. Ayun po. So, ayun po ang mensahe ng ating Panginoon sa gabing ito. Praise God po and glory to God. And sige po, let's pray po. Let's close in prayer. Yes, Lord, Father in heaven, Lord, once again, we praise you, Lord God. We bless your name and we glorify your name. And once again, Lord God, we thank you, Lord God, for your word sa gabing ito, sa umagang ito, Lord God, na pinakalo mo sa amin, Lord God.
Lord, dalangin niya po namin sa buhay namin, sa pang-araw-araw na tulungan mo kami, Lord God, na sa pang-araw-araw namin buhay ay magamit namin, may suot namin lagi, Lord God, ang full armor na binigay mo sa amin, Lord God. Especially, Lord God, yung lahat ng gamit na ito at yung sword of the Spirit, Lord God. Lord, tulungan mo kami sa araw-araw ng aming buhay, Lord God, na maging intentional, Lord God, sa aming puso't isipan, Lord God, na aralin ang iyong salita, Lord God. Lord, bigyan mo kami ng hunger and thirst, Lord God, to study your word, Lord God, na patuloy, Lord God, magamit mo ang bawat isa sa amin, mightily and boldly, Lord God, to spread your word, Lord God, ma-share ang gospel, Lord God, sa kapwa namin, and to disciple others, Lord God. Lord, we pray, Lord God, na patuloy na i-guide at i-lead mo kami, Lord God, sa tamang direction, Lord God, na kung saan ay sa pag-aaral ng iyong salita is mapag-aralan namin ng tama, hindi namin binabase sa kung anong aming nararamdaman, Lord God. Tulungan mo kami na ma-interpret namin, maunawaan namin ng tama ang iyong mga salita, Lord God. And Lord, muli, Lord God, we thank you, Lord God, sa oras na ito at patuloy, Lord God, sa iyo namin binibigay ang pinakamataas na papurit, pagsambat, pagdakila in Jesus' name. Amen and amen.